But anyways, meron nga pala akong natanggap na ayuda. So ano nga bang ayuda ang natanggap ko? So ito na, papakita ko na sa inyo kung anong ayuda itong natanggap ko. Good morning guys, time check muna tayo, 7:30 na ng umaga. So today is Friday, so last day na natin sa trabaho ngayon. Bukas rest day na naman natin. Ayun, bago ako pumasok ng work, magtatapon muna ako ng basura. Dahil every Tuesday at Friday nga pala yung basura dito sa amin. Kaya mas maganda na na magtapon na tayo kaagad para hindi tayo matambakan sa loob ng bahay natin. Ito na lang natin itatapon to guys. Saka natin siya lalagyan ng net. At saka ako kukunin yung bisikleta ko para makapag-bike na tayo pupunta ng factory. Weather check muna tayo. 13 degrees Celsius po dito ngayon. At ngayong oras talaga ay malamig na talaga. Ito na yung gagamitin nating bike pagpasok sa work. So ayun nga pala, tumigil muna ako dito sa grid at may share muna ako sa inyo guys bago ako pumasok. So kahapon nga pala, nag-start na pala yung overtime namin sa company namin. Which is mas better po dahil dahil nagdag din po ito sa sahod natin. Tsaka isa rin ito sa nagpapasaya sa akin ang magkaroon ng overtime sa trabaho. Sana mamaya magkaroon din tayo para naman tumaas-taas din yung kikitain natin ngayon. Ayun lang naman po at pasok na rin ako sa work. Bali konting diretso lang tayo doon at nandun na rin yung company namin. Okay, time check muna tayo. 7:10 na ng gabi. Bali kaka-out ko lang sa trabaho ngayon. At syempre thank you kay Lord dahil nabigyan na naman ulit tayo ng overtime kanina. Halos nasa mahigit 1 oras yung overtime ko kanina. Or sabihin natin na nasa 1 hour and 20 minutes. Talagang napakalaking tulong sa akin to guys. Lalo na pag overtime sa amin. Plus na ng 25% yun. So sa ngayon, magbabike tayo pa uwi. At medyo madilim nga dun sa may dulo. Kaya buti na lang nagdala ko ng ilaw. At nga pala to guys, malakas tong ilaw na to. Ayan. Depende yan sa kayo mag-a-adjust nyan. Ayan, meron pa yung blink na mas maganda rin. Nabili ko lang kasi to sa Shein guys. Dati pa to eh. Medyo mura lang, nasa 600 yan itong flashlight na to na nabili ko. Tsaka ang lakas pa. Kaya pag once na naubos na yung battery nito, saka nyo siya i-charge. Ayan. Andito nga pala yung charger niya, type C pala siya. Ayan, medyo pahinaan natin para hindi sayang sa battery. Kaya pauwi na tayo guys. Samahan nyo na ako, tara. Okay po, maghihintay lang tayo ng green light dahil naka red light pa dito sa may pedestrian at dito rin sa may highway. Weather check ulit muna tayo. 14 degrees Celsius na dito ngayon. Kaninang tanghali nga pala ay umabot sa 21 degrees Celsius, kaya ngayong gabi nakaramdam ulit tayo ng lamig at biglang baba ng temperature dito. So ayun po, kakauwi ko lang ng bahay at kakain na rin tayo ng hapunan ngayon. Ito nga pala yung ulam ko. So meron pa tayong naiwang pork chop dito kagabi. Ito na rin yung ulamin natin ngayon. Bali papain lang natin to sa microwave. Time check muna tayo. 9:30 na ng gabi. So bago tayo matulog, may magpapa-shoutout nga pala. Ito nga, unahin na natin to mula kay Tita Sam. Shoutout po sa inyo ma'am. Maraming salamat po sa panonood. Shoutout na din kay Ma'am Mary Jane Burgos. Ayun po, thank you po ulit sa panonood ng aking vlog. Ayun, taga-IG pala si Ma'am Mary Jane.
Taga dyan din pala yung mga friends ko. At nandyan din kasi yung taga din dyan kasi yung tropa kong kabatch ko nung college na nagtatrabaho din dyan sa IG. By the way, thank you po sa suporta at God bless you po. At bago ko muna sabihin sa inyo kung ano to, may gusto lang muna ako sabihin. Nakakalungkot po na balita na dinaanan ng bagyo ang ating bansa na Pilipinas. Dahil habang nag-i-scroll ako sa Facebook, ang dami kong mga videos na nakikita tungkol sa bagyong Tino. Mostly yung pinaka natamaang part doon yung province ng Cebu. Grabe, pati din sa ibang part ng Visayas region, talagang tinamaan sila ng bagyo. At nakakalungkot po talaga as in. Sobrang lakas ng bagyo, pati po yung mga ibang lugar doon, talagang binaha po sila doon. At sana ipagdasal po natin sila na magiging okay din ang lahat at babagon din sila dahil hindi po talaga biro yung ganong kalakas na bagyo. Dahil sa probinsya po namin guys, sa may bandang Ilocos po, madalas po kami nakakaramdam ng bagyo doon. Dati po noon, talagang may time na yung kapitbahay namin noon, nililipad na yung bubong ng bahay nila dahil sa sobrang lakas ng hangin dahil sa bagyo. Kaya alam ko po yung nararamdaman nila kasi talagang pinagdaanan ko po yan dati. Basta po mag-pray lang tayo kay Lord at kahit kailan hindi niya tayo papabayaan. So bago po magkaroon ng sakuna tulad ng mga bagyo, lindol at iba pang mga kalamidad, dapat palagi po tayong handa. Tulad nito, meron akong emergency go bag na binili dati sa Daiso. Nasa 600 yen lang ito guys nung binili ko ito sa Daiso. Actually, 3 months ago ko na po ito nabili nun. Syempre, ang laman ng nasa bag nito, yung mga basic needs natin, yung mga pangangailangan natin. Tulad ng mga pagkain, gamot, at iba pang mga kagabitan tulad ng mga damit, ilaw, at iba pang mga emergency kits na nakalagay dito sa loob ng emergency bag na to. Ayan po. So, di ko na po ipapakita sa inyo yung information dito. Meron po kasing nakalagay na emergency bag na na pangalan. At ang mga nakalagay dito, syempre yung mga pangalan natin, meron pang blood type, tapos address natin dito. Emergency contact. Tapos kung evacuation location or kung saan kayo mag-meet. Pag nawala kayo, ganun. Dapat palagi tayong handa guys na meron tayong ganitong emergency go bag. So meron po akong i-share na verse sa Bible at ilalagay ko na lang po dito sa baba. Ito po mula sa Isaiah 41 verse 10. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. So, dapat hindi tayo mawawalan ng pag-asa. Hindi lang naman tayo nag-iisa sa mundo guys, kundi kasama natin si Lord. Dahil kahit kailan, nandyan lang siya lagi sa tabi natin at lagi niya tayong gagabayan. Basta kumapit lang tayo sa Kanya. At huwag tayong matakot na nag-iisa tayo guys. Dahil kasama natin si Lord. So, ayun po. Lagi lang po tayo magdadasal sa Kanya. At lagi niyo lang pong basahin itong verse na binigay ko sa inyo para hindi kayo malungkot or mawalan ng pag-asa. Dahil ang laking tulong po nito sa akin, guys. Dati po may time na nalulungkot ako. Siyempre, ang ginagawa ko, nagdadasal lang ako kay Lord. Tsaka pinabasa ko lang itong verse ng nasa Bible. But anyways, meron nga pala akong natanggap na ayuda. So, ano nga bang ayuda ang natanggap ko? So, ito na. Papakita ko na sa inyo kung anong ayuda itong natanggap ko. Bale, dumating na yung mga bills ko dito sa kuryente, sa tubig, tsaka dito sa gas. At ipapakita ko na lang sa inyo dito sa baba yung mga bills ko. So, unahin na natin tong gas. Nakikita nyo po dito guys, yung total ng babayaran ko for this month ay nasa 4,869 yen. Pero good news guys, hindi pa ito yung final na babayaran ko sa gas. Meron kasi silang discount na 3,000 yen per household. Yan po. Pero mamimili naman sila kung kailan nila ito gagamitin. Between September, October, tsaka November. So, for example, binawas na nila ito ngayong month ng November.
Ang magiging final na babayaran na natin sa gas ay minus 3,000 yen. Bali, ang babayaran natin ay nasa 1,869 yen. Di ba po, napakalaking tipid to para sa akin, guys. Talagang ito talaga yung ayuda na gusto kong matanggap. So, next naman po, itong kuryente ko naman. Talagang doble yung nabawas sa akin dito sa kuryente ko ngayon. Wow! Ang nakikita nyong presyo na babayaran kong kuryente this month ay nasa 4,710 yen. Kasi po last month, nasa 8,000 mahigit po yung binayaran kong kuryente. Talagang halos doble po yung binawas ngayon. Dahilan na rin na hindi na kasi ako gumagamit ng aircon pati electric fan dahil na rin sa labig ng panahon. So, hindi ko na siya ginamit para naman makatipid tayo sa kuryente. Kaya ayun, worth it naman yung pagtitipid natin. Halos kalahati yung nabawas sa bayarin natin sa kuryente. At last, ito naman yung bayarin natin ng tubig. So nakikita nyo po dito na babayaran ko lang po this month sa bill ko ng tubig ay nasa 110 yen lang po. Dati po kadalasan binabayaran ko dito ay nasa 1,700 yen, minsan pa nga 1,900 yen. Yun na yung pinakamalaking binabayaran ko sa tubig per month. So dito po talagang napakalaking bawas to sa akin at hindi na rin ako mahihirapan magbayad nito this month. Di ba po nakatipid tayo ng mahigit 1,500 yen, sabi natin 1,600, ganun. Talagang biniyayaan tayo sa ayuda na to na maka-discount sa mga bayarin. Kayo po ba guys, nakatanggap po ba kayo ng ganitong ayuda? Talagang malaking tulong sa akin to at hindi mabigat sa bulsa. At least nakatipid-tipid tayo ng ilang libo din dito. Siyempre, sobrang thankful na din ako dahil kontento na ako dito sa ayuda nila dito sa mga bayarin. Dati po kasi dito sa Japan, plano nilang magbigay ng 2 lapad na ayuda para po sa lahat ng mamamayan dito. Pero sa kasamaang palad, hindi na tinuloy ng Japan government ang magbigay ng 2 lapad na ayuda. Ayun, marami pong mga taong umasa na makakatanggap sila ng 2 lapad pero ang nangyari hindi po natuloy at nawala na lang ito na parang bula. At dati po yung last na tanggap ko ng ayuda dito sa Japan nung panahon pa ng pandemic nun. Which is nakatanggap po ako ng 10 lapad na ayuda nun. Halos lahat po ng mamamayan dito sa Japan nakatanggap po nun. At kasagsagan po kasi ng COVID nun at pandemic pa nun. Kaya nakatanggap ako nun siguro 4 years ago or 5 years ago pa yun eh. Hindi ko na matandaan kasi matagal na panahon na yun. After nung ayuda na yun, wala na rin kasunod na natanggap ko nun. Ang natatanggap ko na lang yung mga tax cuts, yung mga discount sa mga bayarin sa mga bills dito sa kuryente, gas at tubig. Yun po, talagang kahit na hindi tayo nakatanggap ng pangmalakasang ayuda, ang importante po, nakabawas po tayo sa mga bayarin dito. Meron pa nga po last year nun eh, nung nag-tax cut sila, ibig sabihin nun, nagbawas sila ng bayarin nung residence tax namin. Ang binawas po kasi nila doon nung residence tax, halos 1 lapad din po yun. Tapos sa income tax naman namin sa isang taon, nakabawas po sila ng 3 lapad nun. Kaya tignan nyo po guys, akalain nyo po yun. Napakalaking napakalaking tulong sa amin talaga yun. So ngayong year, ito nga po yung natanggap ko, yung mga discounted na bayarin. Ngayong year, sana next year meron ulit dahil na rin sa patuloy na pagtaas ng mga bilihin. Kaya eto, nakatulong po sila. So ayun lang naman po by share ko sa ngayon at pagpasensyaan nyo na po itong boses ko. Medyo masakit kasi itong dila ko. Meron kasi akong sigaw dito na malaki. Kaya kada pronunciation ko medyo nahihirapan po ako. 4 na araw na kasing sumasakit to guys. Kaya ang ginagawa ko, nagmumubog na ako ng maligamgam na tubig na may asin. Para kahit papaano po, medyo mabawasan din po yung sakit. Naglalakad nga pala ako ngayon papunta ng convenience store. Dahil bibili lang muna ako ng inumin. At nakalimutan ko kasing bumili kanina guys nung bago ako umuwi ng bahay pagkatapos ng trabaho ko. Grabe, ang lamig na dito sa Japan ngayon.
Tignan nyo naman po itong suot ko ngayon. Naka-hoodie po ako ngayon. Pero t-shirt po sa loob. Tapos naka-shorts lang ako tsaka naka-chinelas. Di ba ang lakas ng loob? Yan yung suot ko ngayon dahil nakapambahay lang. Ayun, ngayon lang ulit ako nagkaroon ng lakas ng loob na lumabas ng nakaganito. Hindi ko alam, baka mamaya mandigas na yung paa natin pag uwi ng bahay. Pero ang kagandahan kasi dito, malapit na yung convenience store dito. Konting lakad na lang to. So ito na lang gawin ko ngayon. Bibir na lang tayo. Ito super dry, kuha tayo isa. Pampatulog na natin to. Medyo hindi pa kasi ako inaantok guys. Tapos kuha tayo ng chips. Ayan. KFC nga pala to. Bago.